Most of us, nung nagnegosyo tayo, all we think is that napakaganda lagi ng vision natin. Kumbaga as if that we are unstoppable at that moment na naisip natin na magtatayo tayo ng negosyo. Yung feeling natin na magagawa natin lahat, makakapagbakasyon na tayo sa abroad, makakabili na tayo ng sasakyan, magkakaroon na tayo ng maraming savings, magkakaroon na tayo ng maraming acquisition sa buhay natin. Nung nag-uumpisa tayo magnegosyo, yan yung mga inspiration na pumasok sa isip natin. Yun yung usually nangyayari sa atin. So nafa-fascinate tayo doon sa mga nakikita natin sa mga negosyante. Kasi pag nakakita ka ng negosyante, ano kagad ang nai-spot mo? Successful, ang mamahal ng mga bags, ang mamahal ng mga watches nila, ang gaganda ng mga sasakyan nila, ang gaganda ng mga bahay nila. Nafa-fascinate tayo. Ang hindi natin alam, hindi mo alam yung backstory o pinagdaanan nun bago nagkaganon yun. Ang akala kasi ng tao sa social media, swinerte lang yun eh. Kaya yumaman. Nakapang-asawa lang ng mayaman yan eh. Kaya yumaman. Nakapulot yata ng ginto yan eh. Kaya yumaman. Yan ang presumption ng mga taong insecure kasi wala silang narating sa buhay nila. Kaya pag nakakita sila ng mga magagandang bag, magagandang sasakyan, magagandang bahay, ano presumption? Napakayabang. Ang hindi nila alam, hindi mo pinagdaanan yung hirap nun, no? Hindi mo alam kung saan ang galing yun. Hindi mo alam kung saan yung hugot nun. Kaya siguro naman, kung umasenso at yumaman siya, deserving niyang bumili ng Rolex. Deserving niyang bumili ng Louis Vuitton. Deserving niyang bumili ng magandang bahay. Deserving niyang bumili ng mga gusto niyang bilhin sa buhay niya kasi kaya niya na. Reward niya sa sarili niya dahil ang haba ng panahon na naghirap siya. Sir, tama nga, ang sarap ngang isipin na magkakaganon ako. But this is the question. Paano ba tayo makakarating sa ganong estado? Yung kaiinggitan ako ng marami, sir. Yung gusto ko titignan ako ng marami. Yung sasabihin sa akin ng mga kamag-anak ko, congratulations, dahil mayaman ka na. Yung pupunta ako sa reunion namin, sa party namin, na hindi na ako tagahugas ng pinggan. Ako na yung pinagsisilbihan. So, ano ba talaga yung stages para maging successful ka na entrepreneur? Para makuha mo yung mga gusto mong makuha sa buhay mo. There's this 5 stages po. Ito po, practice ko na po to nung araw pa. Ito yung lagi kong tinuturo. Dito, maiintindihan nyo kung nasaan na kayo part ng negosyo ninyo, kung anong stage na kayo ng negosyo ninyo, at kung ano pa yung mga dapat nyong gawin para maabot nyo yung next step or next level ng negosyo nyo. So, lagi ako may 1 to 2 years sa business. Yung 1 to 2 years, ang tawag ko dyan is number 1, survival. Kung ikaw ay startup entrepreneur, sa loob ng 2 taon, dyan mo may experience lahat ng klase ng problema. As in, lahat ng klase ng problema. Nandyan yung lalayasan ka ng tauhan mo. Nandyan yung hindi ka makakapagbayad ng renta ng pwesto. Nandyan yung may naniningil sa'yo ng utang. Nandyan yung napakaraming masalimuot na problema. Kaya, importante at napaka-critical niyang stage na yan kasi startup ka eh. Bago ka talaga sumubok sa negosyo, dapat talaga ang ginagawa po is pag-aralan maigi. Bago ka mag-i-start talaga. Kasi ang start ng negosyo, that is the worst part of business or worst stage ng business, survival. So